May bago na namang radar system na natanggap ang ating Air Force ngayon, na tiyak na magpapalakas palalo sa kanilang surveillance and domain awareness ng ating bansa. Kinumpirma ng Philippine Air Force na formal na nilang natanggap ang pinakabago nilang JTPSP-14ME Mobile Air Surveillance, Air Defense Radar System, at nakaschedule ang induction nito sa serbisyo sa ika-29 ng Abril, dahil ito ay mobile radar, na sa pinakaunang pagkakataon ay nagkaroon tayo ng ganitong klaseng radar system, ay wala itong fixed na lokasyon kung saan ito ilalagay, bagkus ito ay maaring palipat-lipat sa kung saan ito ay kailangan. Ang radar na ito ay bahagi ng Air Surveillance Radar Phase 2 Acquisition Project ng ating Air Force, na iginawad sa Mitsubishi Electric Corporation ng Japan, at kasama ang pag-deliver ng 3 JFPS-3ME fixed radar, at isang JTPSP-14ME Mobile Air Surveillance, Air Defense Radar System. Pangalawang delivery na ito ng Mitsubishi, matapos makumplito nito at ma-induct na sa serbisyo ang unang JFPS-3ME fixed radar noong nakaraang taon. Ito ay nangangahulugang may 2 pang fixed radar system ang inaasahang i-deliver pa ng Mitsubishi sa susunod na mga buwan. At upang maalalayan ng Pilipinas na ma-fully covered nito ng mga radar system ang kanyang buong bansa, kasama na ang 200 nautical miles na exclusive economic zone, ay nangangako ang Japan ng karagdagang mga radar system bilang bahagi ng kanilang assistance sa bansa. Ito ay maliban pa sa mga kagamitang pandigma na kanilang ibibigay, ayon sa kanilang napag-usapan kasama sina President Biden at President Marcos sa Amerika nitong nakaraang linggo. Ang comprehensive network ng radar system bilang isang component sa air defense system ay isa sa mga priority project ng ating Air Force upang masigurong alam ng hukbong sandatahan kung ano ang nangyayari sa buong kapaligiran ng ating bansa, mapahangin man o karagatan, at malalaman kung ano ang paparating na banta sa ating seguridad. Ito ang tinututukan ng Japan, habang pinaplant sa pa at hinahanda ang mga kagamitang pwedeng kakailanganin ng Pilipinas, na meron sa kanilang inventaryo. Ang Japan at Amerika, ay parehong nangangako ng magkasanib na tulong sa Pilipinas, ayon sa trilateral meeting na kanilang ginawa sa pamumuno ng Amerika. Nagpasalamat naman ang Japan sa Amerika, sa pagtayo bilang leader sa pagpapatupad ng international law, at ayon sa Japan, ay hinahangaan nila ito, at nais nilang maging bahagi sa pagsusulong na ito ng Amerika. Dagdag pa ng Prime Minister ng Japan, di kailangan ng Amerika na solohin sa kanyang balikat, dahil ang Japan ay nangangako sa Amerika, na nandyan sila, handang makipagbalikatan sa Amerika bilang magkakaibigan at maasahang partner sa pagsulong ng pagtaguyod ng kapayapaan sa mundo, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga internasyonal na batas. Ang Japan, ay may sariling sigalot sa China, dahil pa rin sa pag-angkin ng China sa ilan sa mga isla ng Japan. Ang radar system na binili ng Pilipinas sa kanila ay isang 3D radar system na may range na 250 miles, o 463 kilometers radius. Ito ay transportable gamit ang C-130 Hercules aircraft, para sa rapid inter-island deployment. Ang northernmost frontier ng bansa na Mavulas Island sa ngayon, na tinututukan ng Amerika at Pilipinas na palalakasin ang depensa. Sa maiksing panahon lang matapos ma-implement ang EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement, na hanggang ngayon ay binabatikos pa rin ng mga Pilipinong binabayaran ng China, ay nagkaroon ng mabilis na pagtaas ng kakayahan sa depensa, mula sa pagiging inhabited island noon, ngayon ay palagi nang pinupuntahan ng ating Navy at ng Navy ng Amerika, na may dalang mga kagamitang pangdepensa, na hindi pwedeng banggitin dahil sa isyu ng seguridad. Tanging ang pinaalam lamang ay meron na umano itong helipad, at tatayuan pa ng marami, kasama na ang pagtayo ng mga infrastruktura at naval port, upang mapabuti ang pagdaong ng mga warships, at paghatid ng mga construction supplies, para sa mga itatayong mga defense infrastructures. Inanunsyo ng Armed Forces of the Philippines Northern Luzon Command o NOLCOM nitong Martes, ang paglalagay ng high-tech na Harris radios sa mga naval detachment nito na matatagpuan sa Mavulas, Fuga, at Calayan Islands.
Ang pag-install ng mga sopistikadong kagamitan sa komunikasyon na ito ay upang magbigay ng reliable na data and voice communication capabilities ng isla na hindi kailangang mag-alala na ma-intercept ng mga kaaway. Napakagandang marinig na tulad ng US Armed Forces, mismong AFP na ang nag-install ng mga communication system na ito na di na nagdepende sa mga civilian contractors. Magkasama ang 2nd Communications, Electronics, and Information Systems Group, Communications, Electronics, and Information Systems Service ng Armed Forces of the Philippines, sa masigasig na pag-install ng mga Harris radio system sa islang ito at sa 2 pang isla. Maaring maliit lang ito na bagay, ngunit sa ating opinyon, napakalaking angat sa karunungan na ito sa ating AFP, kung ating ikukumpara noon, magpapalakas ang mga high-tech communications na ito sa maritime security at external defense efforts ng bansa sa bahaging ito ng Pilipinas. Ito ay naglalayon ding matiyak ang operational readiness ng strategic military installations na ito sa anumang maaring mangyayari sa bahaging ito ng ating bansa. Matatandaang noong 2016 lamang nag-umpisang bumili ng iba't ibang set ng mga Harris high-tech military radio communication equipment ang ating Army sa Amerika bilang bahagi ng AFP Modernization Program. At dinagdagan pa ito ng Amerika bilang bahagi ng kanilang military grants ng mga panahong yun. Ang Amerika at Pilipinas sa ngayon ay gumagamit ng parehong communication equipment, kaya lalong mas madali sa kanila ang mga combined operation. Ang Mavulas Island ay isa sa pinakamalapit na isla sa Bashi Channel, ang tinaguriang choke point ng Pacific Ocean at West Philippine Sea. Ang pagkontrol sa isla na ito ay parehong napaka-crucial sa China at Pilipinas, sa oras na may mangyaring military conflict sa Taiwan man o mismong sa West Philippine Sea, dahil dito dadaan ang mga barko ng China palibot ng Taiwan o palabas ng Pacific Ocean, at dito din dadaan ang mga barko ng Amerika, kung sasaklolo ito sa Pilipinas o sa Taiwan. Kaya sinisiguro ng Amerika at Pilipinas ngayon, na ang bahaging ito ng Batanes, ay di makukuha ng anumang bansa, maliban sa Pilipinas at Amerika, upang merong upper hand ang ating puwersa at ng Amerika, sa anumang kaguluhang gagawin ng anumang bansa. Kaya naman, ngayon pa lang, ay sinisiguro na ng Pilipinas at Amerika, na protektado ito sa lahat ng oras, dahil hindi masasabi ni numan kung kailan mangyayari ang ating kinatatakutan.